may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa research. Sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Ngayon po ay Holy Wednesday. Ano po? Marso 31 taong 2026. Sa ating pong headlines, naiya at iba pang paliparan, mga pantalan at bus terminal. Dinadagsa po ng milyong-milyong pasahero ngayon pong Semana Santa. PNP naka-full alert status simula ngayong Martes Santo. 98,000 na pulis nakakalat na sa buong Pilipinas. 8 bus company na nireklamo hong nagtaas singil pasahe. Aba, tuloy pa rin daw po ang biyahe. DLTV umamin ng 10% fare hike. Department of Energy wala pang planong ipatupad ang price control sa petrolyo. Ganon. Inflation rate inasam tataas ngayon pong Marso. Posibleng pumalo sa 3.9%. Presyo ng ilang pangunahing bilihin kasadong magtaas simula April 16. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos Norte daw po magsesemana Santa pero tuloy pa rin daw ang trabaho ayon sa palasyo. Mga empleyado ng gobyerno half day at work from home simula bukas sa Miyerkules Santo. Sana all. TNVS driver na nagpa-gas and run sumurrender daw po pero pinalaya din dahil wala namang kaso. Bagong bukas na Central Luzon Link Expressway, libre ang toll fee hanggang December. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana all. RH Break Time! Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po at siyempre at sa ngalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Para pa rin po sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa di po mga balita, patuloy pong dinadagsa ng milyong-milyong mga pasahero, mga paliparan, maging mga pantalan at bus terminal ngayon pong Semana Santa. Yan po sa NAIA, sa Terminal 3, abay nakapagtala daw po sila dyan ng sa 1 milyong pasahero. Ano ha? Ayon po sa New NAIA Infra Corporation, inaasahan daw pong papalo sa 1.35 million na mga biyaherong dadaan sa paliparan mula March 28 hanggang April 5. Mas mataas kumpara sa 1.32 million na naitala sa kaparehong panahon noong 2025 sa kabila ng epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Abot naman sa 150,000 ang average daily passengers sa NAIA ngayong Semana Santa, mas mataas kumpara sa 147,000 noong isang taon. Una pong inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na mula sa Level 4 itataas na po ang fuel surcharge sa Level 8. Ang laki ng inilundag mula April 1 hanggang April 15. Samantala, nakataas na sa full alert status ang buong Philippine National Police ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., epektibo ito ngayong Martes Santo hanggang sa araw ng Lunes, April 6. Mula naman sa anunsyo kahapon na magpapakalat ng 40,000 na tauhan ng PNP, dinamihan pa ito sa higit 98,000. Bukod pa ito sa higit 37,000 force multipliers at higit 12,000 mula sa iba pang law enforcement agencies. Binigyang diin ni Nartates na kailangang paigtingin ang presensya ng mga otoridad sa kalye at iba pang pampublikong lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan. Happy Holy Tuesday. Ayan. Sabi ko kanina, Holy Wednesday. Bukas pa yun. Na-excite lang. Inanunsyo po ng DOTR, DPWH at DILG ang pagsasagawa ng malawakang clearing operation sa buong Pilipinas bilang bahagi ng Zero Obstruction Project ngayon pong Semana Santa.
Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na sisimula ng proyekto bukas, Miyerkules Santo, para matiyak ang mabilis at maayos na daloy ng trapiko para sa mga motorista ngayong pong long weekend. Ayon po sa kalihim, direktang utos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para daw po matiyak na hindi lamang sa mga expressway nakatutok ang atensyon ng pamahalaan kundi maging sa mga pambansang lansangan. Binigyan din naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na ito daw po ay layunin na tulungan ng mga biyahero na makatipid sa konsumo ng petrolyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo sa bansa. Bilang bahagi naman ng nasabing proyekto ay pinagutos na rin ng DPWH ang pansamantalang pagpapatigil sa lahat ng mga non-priority road construction sa buong Pilipinas. Ang utos namin Pangulo, we have to extend this also the entire, not only MRT highway, pero MacArthur Highway, pagkabaan po ng ating highway dito, papuntang north at papuntang south. Yes, I have the road, needs less consumption, needs less expenses sa mga kababayan. Samantala, tuloy-tuloy ang biyahe ng 8 bus company na nagtaas umano ng pasahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa kabila ng pagsuspende ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng DZRH kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, sinabi nito na wala silang kapangyarihan na patawan ng parusa ang mga ito, kundi ang LTFRB at DOTR lamang. Samantala, ilang ticket seller naman ang inireklamong bus company ang nagsabing ibinalik na nila sa normal ang pasahe. Pero isang bus company pa rin ang hindi nag-rollback at nanindigan nakabatay ang kanilang pasahe sa kautosan ng LTFRB. Sabi naman ni PITX Corporate Communications and Government Relations Head Jason Salvador, nagbawas na ng biyahe ang ilan nilang partner operators dahil hirap nang isustain ng mga ito ang kanilang biyahe sa gitna ng walang tigil na taas presyo sa petrolyo. Mahigit 1.6 million na ang mga pasaherong dumaan sa PITX hanggang kahapon at inaasahang papalo pa ito sa 3 milyon. RH Break Time. Sa kaugnay na balita, kabilang po sa mga nagtaas daw ho ng singil pasahe ang DLTV Company. Sila mismo'y umamin na sila nga po'y nagtaas ng pasahe. Ngayon pong Semana Santa dahil po sa sobrang taas raw po ng presyo ng petrolyo, bunsod po ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po kay Dispatcher Ignacio Rovidillo, 10%. 10% daw po ang itinaas ng kanilang pasahe sa mga biyaheng Bicol at Visayas tulad po ng pagtaas sa 3,000 pesos mula sa dating 2,500 pesos na pasahe patungo sa Ormoc. Bukod dito ay sinabi rin ng dispatcher na si Hiner Miranda na 20 pesos hanggang 30 pesos ang itinaas ng kanilang pasahe sa ruta namang Nasugbo, Lemery, Santa Cruz at Lucena. Paliwanag po nila, hindi na raw po kaya ng mga operator at driver ang sobrang mahal na presyo ng krudo simula ng sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Nag-inspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga bus terminal sa bahagi ng EDSA Cubao sa Quezon City para matiyak ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga ininspeksyon ng LTFRB ang DLTV bus na patungo ng Southern Luzon, Bicol at Visayas. Bukod sa makina at parte ng mismong bus, sinuri din kung mayroong fire extinguishers ang mga bawat bibiyahing bus at kung hindi papaso ang lisensya ng mga driver. Samantala, nagtaas na rin ng pasahe ang DLTV bus na mula sa mahigit 800 pesos, nasa higit sa 900 pesos na ang biyahe patungong Dait, Camarines Norte. Bukod dito ay mahigit 300 pesos naman ang itinaas sa biyaheng pauwi ng Liloan, Leyte. Kaya ang dating 2,400 pesos kada pasahero ay umabot na ngayon sa 2,700 pesos. Ipinagutos na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na imbestigahan ng mga bus company na nagtaas singil sa pasahe kahit wala pang approval ng regulatory agency. Samantala naman, hinimok ho ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, ang lahat po ng mga driver at mga motorista na pairali ng disiplina
at iwasan daw po ang road rage sa kanilang pagbiyahe ngayon pong Semana Santa. Sa isang statement, binigyan din ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza III, abay mas mabuti raw pong umiwas sa gulo para hindi na madagdagan pa ang gastusin tulad naman ng pampiyansa kung sakaling masangkot sa mga road-related incidents. Una po rito, inatasan naman ang lahat ng regional directors ng LTFRB na paigtingin ang inspeksyon sa mga terminal ng PUV sa buong bansa. Kabuang nasa 1,200, 77 passenger buses na rin nationwide ang nabigyan ng special permits para matugunan ng dagsa ng mga pasahero ngayon pong Semana Santa. Samantala, pumalo na sa 256,000 na mga tsuper sa Metro Manila ang nakatanggap ng fuel subsidy sa gitna ng krisis sa langis. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa 1.28 billion pesos ang naibigay na cash aid sa mga tsuper. Sa datos ng DSWD, kabilang dito ang 102,824 na tricycle drivers, 22,937 na TNVS drivers, 22,031 na jeepney drivers, 86,268 na service delivery riders, 21,980 na motorcycle taxi drivers. Samantala, tiniyak ng ahensya na magkakaroon sila ng special payout sa mga tsuper na hindi na isama sa listahan. Una nang sinabi ng DSWD na sisimulan na nila ang pagbibigay ng fuel subsidy sa probinsya pagkatapos ng Semana Santa. RH Break Time! Dinagdagan naman ng 500 piso ang 3,000 pisong subsidy ng mga tsuper na nagseserbisyo sa libreng sakay program dyan po sa lungsod ng Maynila bilang tugon sa biglaan pang pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon mismo kay Yorme, si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, nagmula ang karagdagan sa naipong 661,000 pesos ng lokal na pamahalaan mula sa unang araw na implementasyon ng naturang programa. Umabot po sa may 129,665 pasahero ang nalibre. Nalibre ang biyahe dalaman sa 1,038 jeep sa 6 na distrito ng Maynila na nasa ilalim po ng programang Libreng Sakay. Mananatiling epektibo ang 3,500 pesos subsidy sa mga susunod pang araw ng implementasyon ng naturang programa sa Maynila. Samantala, wala pang plano ang pamahalaan na magpatupad ng price control sa petrolyo sa kabila ng sunod-sunod na mega oil price hike. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing layunin nila ngayon ang siguruhing may sapat na supply ang mga kumpanya ng langis. Patuloy rin sila sa paghahanap ng mga alternatibong supplier ng mas murang krudo. Tiniyak naman ni Garin na may sapat na supply ang bansa habang may paparating pang 900,000 na bariles ng diesel sa susunod na buwan. RH Break Time! Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na dapat nang ibalik sa gobyerno ang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng petroleum products sa bansa. Anbog kay Senador Soto, questionable na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis habang nasa gitna ng krisis ang Pilipinas. Lalo't nabili naman sa mas murang halaga ang kasalukuyang stock ng petrolyo sa bansa. Kinalampag ni Soto ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na pag-aralang mabuti ang pagbasura sa oil deregulation law. Iginit po ni Soto na kailangan ng transparency at pare-parehong presyohan sa langis ng iba't ibang mga kumpanya. Una pong pinaliwanag ng DOE ng batayan ng presyuhan ng mga oil company ay ang tinatawag nilang replacement cost dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Samantala, tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na papalo sa 3.9% ang inflation rate ng bansa ngayong Marso. Ayon sa BSP, ang inflation ay posibleng pumalo sa 3.1 hanggang 3.9% na pinakamabilis sa nakalipas na 19 na buwan mula sa 3.3% noong August 2024 at 4.4% noong July 2024. Ang inaasahang paglundag ng inflation ay epekto ng mga serye ng malakihang oil price hikes, pagtaas ng presyo ng bigas, gayon din ang power rate increase at pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa break time. Ngayon pong Martes Santo. Ayan. Bukas Miyerkules Santo na. At ready ka na bang magsimbang ano ba yan? Bisita iglesia sa Huwebes? Ha? Hindi, lakay. Ay, nga pala. Sige. Sa bahay lang ako. Sa bahay ka lang. Pero iba talaga ready na. Ano, Marami rin ako mga kaibigan at kakilala na talagang yun na yung panata, kumbaga nila, tuwing gantong Holy Week. Ang tanong nga dyan, yung iba, tutuloy pa ba sa mga out of town na bisita iglesia? Kasi iba, nasindak at sobrang takot sa mataas na presyo ng petrolyo, ha? Oo nga. Kaya ang sabi ng iba, dito na lang tayo sa Metro Manila. Total, ang dami ng mga simbahan din, ha? Saka magkakatabi pa. Walking distance. Walking distance pa, may exercise pa. Kaya lang, kailangan magpayong. Sobrang init, ha? Oo, tsaka magbaon ng tubig. Yan, ha? Para hindi tayo hihimatayin, ano, ha? Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan. Abay, mayroon hong babala ang DTI. Hanggang babala na lang ho ba? Tataas daw ho ang presyo ng mga bilihin. Hindi pa lang daw ho ngayon. Pero maaari daw tumaas ito ng Abril 16. At ganun din. Sana wag po kayo mag-hoard. Wag. Saka wag mag-panic buying, ano, ha? Samantala naman, mga empleyado ng gobyerno, half day at work from home daw ho simula bukas, Miyerkules Santo. Abay, dapat nagtatrabaho pa rin kayo, ha? Tama, work from home. Kasi ang ating presidente, si Pangulong BBM daw po ay tuloy din daw ho ang trabaho. Although siya ay uuwi ng Ilocos Norte. Yun namang TNVS driver na nagpagas and run. Tinakbuhan yung 5,000 pesos na kanyang petrolyong ikinarga sa kanyang sasakyan. Abay, sumurrender. Pero lumaya din. Ha? Wala naman daw kasing reklamo laban sa kanya. Abay, lumipas na raw po yung tinatawag na reglementary period, ano, ha? Na siya'y dapat nakasuhan. Samantala naman, bagong bukas sa Central Luzon Link Expressway, CLLX, abay libre daw po sa toll fee. Abay dapat sana sa lahat ng toll fee ng expressway, ha? Lahat na, hindi po ba pwede yun na PBBL? Baka pwede NLEX, SLEX, ECTEX, TPLEX at iba pang mga X. NAIA-X, Skyway. Wala, hindi pwede yung iba. Although meron naman daw discount. Ayan. Pwede na. Pero yung pong bagong bukas na CLLX, libre ang toll fee hanggang Disyembre. RH Break Time! Pilipinas ang oras, alas 4:35 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon.
Falcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Calad, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Calad, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Calad, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Calad, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sandali lang ho, ha? Dahil, nasaan na ba yung flash to? Flash Report! Flash Report! Anyamutan apo!
Naku po. Nagnina ti petrolyo, nakangingina dagiti natnateng kani pa pang mga produkto. Di na makasabay Wait lang. si Google Jackie. Translate ko lang. Ito ho, nako. Nagsara po ang palitan ngayon ng piso dolyar sa forex trading sa palitang 60 pesos and 74 centavos sa bawat US dollar. So naitala po ngayon ang pinakabagohong record low. Sumadsad na naman, lugmok na po ang ating piso. Apaw ay sus anyamatan. Ano ibig sabihin niyan, Miss Jackie? Ha? Magtataasan na naman ha yung mga presyo ng mga bilihin ha. Lalo na yung mga imported products ha. Lalo na ikaw, lagi ka nag-i-import ng mga mamahaling mga produkto ha. Ay Diyos mio naman. At ang nakangiti ngayon yung mga kumikita ng dolyar. Talaga naman no. Ayan no ang malungkot na balita. Flash Report! Flash Report! Standby kay Noche Kaka sa ating malakas promo. Pilipinas ang oras, alas 4:43 ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento. Oras, Miss Jackie O. 4:45. Ito na sa ating malakas promo. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ba syempre, kahit na medyo may problema, hindi lang medyo, talaga matindi ang problema yung natin mga kabayan. Talagang tamang-tama to Miss Jackie, ha? Mamimigay pa rin tayo ng limpak na salapi at mga produkto. Ha? Siyempre, ganun tayo sa DZRH Lakay. Yes. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yung ating ninong, ha, na magbibigay ng pamasko. At pala dito ako nagmamano. Ayan, si Ninong. Pamasko sa Marso. Wala pa tayo sa Abril, sa pamasko sa Marso. Ha? Nandyan po sa Mandaluyong si Noche Kakas. Noche!
Sabi ko nga sa kanila dito lang sila sa DCRH wag na silang bibitaw sa DCRH, ha? Araw-araw Pasko, ha? Pamimigay ng Aguinaldo, maagang Aguinaldo. Ayan, ngayon Lakay Ray at Jackie, dito naman tayo ngayon sa may Katarunan Street, Barangay Plainview pa rin, dito sa Mandaluyong City. At dumapit sa atin yung isang ale, yung anak pala niya, may sakit pala yung anak ko. Akala niya sa operasyon tulong tayo. Ano ba yung ano ng anak ko? Ano po, may epilepsy po siya. Oo. Bali, nag-maintenance na po siya for 2 years. Oh. Tapos nakita ko po kayo, kasi lumapit, sisipin mo lumapit lang. Aba, nilapitan ka. Wow. Dahil nasa kanyang anak pala na... Siguro nung nakita ka Noche, ay si Ninong Noche yun, Ninong! Mano po, Ninong! Yung kanyang... pero, ilang taon na ba yung anak mo may epilepsy? Magti-3 na po siya sa May. 3 years old na. Nakakalungkot. Yun nga, sinanyo niya Lakay Ray at Jackie, gusto niyang ilapit sa atin sa operation tulong yung kanyang anak. Pero di ba huwag ka munang malungkot Huwag na malulungkot. Catherine Baldon. Maldos, okay. Matagal ka na nakikinig ng DCRH. Opo. Sino kilala mo? Si Sir Anthony Taberna po, si Jerry Paha, ayan po, si Ray Tibayan po. Yung si Noche Kakas. Angelo Palmones. Si Jackie Solid talaga Lakay Ray. Solid yan. Kapag solid, dapat solid ang pamasko sa kanya. Kasi Lakay Ray, pinapakinggan na rin niya Ano ba? Maliit ka pa pinapakinggan mo. Maliit pa lang. Tolak. Just me. Nagkakabunyagan tayo ng edad tayo dito. Hindi pa naman ako lolo Grabe naman kayo. At pero Lakay Ray, dahil malungkot yata pasasayahin natin. Kailangan na 1,000 pesos. Yan. Wow, congrats, ma'am. Siyempre, hindi lang yan Yan. Ito pang MX3. Yan, package. Yan. At sa loob na MX3, ilagay mo rin namin yung DCRH t-shirt. Yan. Suot mo yan. Tapos, ito pa, sa ating medium component, hatid naman sa inyo ng Astron, alagang Maasan, mabibili naman ito sa inyong shopping tindahan o sa mga appliances. Pwede magkaraoke dyan na Noche, di ba? Oo, tak mo lang yung Bluetooth mo dito, USB. Yan. Sa AM, FM, meron ka pang USB. At siyempre sa ating dalawang pack na chichirya Lakay Ray at Jackie, mula naman ito sa Royal Corporation na bigay ni Kuya Richard C. Ayan. Congrats, Ma'am Catherine. Wow, hindi nyo na halos mahawakan. Natatabunan na kayo, ha? Oo nga Mantakin mo yan. Hindi na kaya ni ate. Matatabunan na siya, Ayan, so ano masasabi mo sa DCRH? Ayan po, thank you po sa DCRH. Welcome po. Malaking tulong po sa akin to kasi pang ilang buwan na po ito na maintenance ng anak ko. Tapos lalo ngayon, namamasado yung asawa ko. Yung gas po, di ba, mataas na po. Thank you po. Ay, samahan lang ho ninyo ng panalangin, Ma'am Catherine, ngayong semana. Samahan mo lang na panalangin. Yes. Thank you po. Salamat po. Salamat ate. Okay, Ingat po palagi. Para sa gustong manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH, malay nyo naman na kayo na ang susunod na maswerte manalo sa aming DCRH Malakas Promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako bilib. Ako naman si Aris 27 na tiga DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yo, bilib na bilib tayo kay Ninong. Ninong Noche Kakas. Talaga no, beke naman. Kami naman, ha? RH Break Time. Hindi lang yan. Back to Miss Jackie, ha? Meron tayong Kring Kring Panalo Promo. Ito na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na!
Ikaw ba, Miss Jackie, narinig ko ba yung ring na yan? Hindi mo na naririnig yan. So, hindi mo na Parang inabutan dito na lang yung ata eh. kapag tumatawag, ginagano mo pa. Hindi na lang. Gumaganon pa yan di ba? Kinukwento na lang yan sa akin ng aking mga classic yan, magulang. ha? Sinasabi na, pasalamat kayo, hindi nyo na inabutan yung Buti nga, pasalamat, iniikot pa. ginaganon nyo lang, pinipindot nyo lang. Ano, ha? Talaga naman, oo. O, heto sa ating Kring Kring Panalo promo. Aba, mula sa Santa Maria, Bulacan. Aba, magandang hapon po sa inyo. Hello po. Hello. Magandang hapon po. Hello po. Opo, wag po kayo mahihiya, ma'am. Si Ray Sibayan po ito, saka si Miss Jackie O. Ano, ha? Kayo ho ba'y laging nakikinig sa DZRH? Opo. Ba? Ano pong pangalan nyo, Nanay? Pangalan po ninyo. Perfecta Castillo Adonis po. Ang ganda naman Perfecta. Ang ganda naman ng pangalan. Perfecta na Adonis pa. Wow! Kaya that proud tayo, Nanay Perfecta. Ilang taon na po ba kayo? 50 na po. 50. 50. Golden girl. Ano, ha? Yes, very young. Si Oo, Nanay batang-bata Perfecta. pa. Ano, ha? Kumbaga, bagong silang pa lang. Bilang 50. O, sige, ano ang itatanong mo, Miss Jackie, para kay Ma'am Perfecta para Adonis? makuha na ni Nanay Perfecta ang kanyang limpak-limpak na 500. Tama ba? 500 Yes. Gcash. Ano po ba ang kauna-unahang himpilan na palagi niyong pinapakinggan at number 1? DZRH. Ayun. Hindi ko narinig ho, Ma'am Perfecta. Isa pa, Ano isa ho? pa. Ano ho? DZRH. Ayun! Wow! Talaga isinigaw na sa buong bansa. Nako, dahil po dyan, Ma'am Perfecta, kayo po'y nanalo ho ng limpak-limpak na 5 tigi-100. Ayan. Congratulations po, Ma'am Perfecta. Oh, ano nangyari? Congratulations, Nanay Perfecta. Huwag niyo munang ibababa yung telepono, ha. Kakausapin po kayo ng aming kasamahan para makuha Yes. ninyo ang inyong 500 Gcash. Congrats, Ma'am Perfecta. Perfectang perfecta. Tapos Adonis pa yung apelyido. Wow. Kilala mo si Adonis? Siya ay, tama ba, Greek? Greek ba siya? Si Greek. Adonis. Ay, nakalimutan ko na kung Na Greek or magandang ano lalaki, eh. di ba? Talaga naman. Lolo ko yun. RH Break Time! At ngayon mga kaibigan, dumako na po tayo sa ating mga report mula sa labas po nating impilan. Palasyo ng Malacanang may patudsada sa hirit ni Senadora Amy na hindi niya nabantayan ng kapatid na si Pangulong BBM. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, Jackie, kinestyon ng Malacanang ang panibagong hirit ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos humingi ng tawad sa kanilang ama dahil hindi umano niya nabantayan ng tama ang nakababatang kapatid. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila hindi naman si PBBM ang hindi nabantayan ng tama ng magulang at mga kapatid. Hindi kasi anyo ito palamura, hindi nagwawala at hindi nagbabanta sa buhay ng iba sa harap ng publiko. Nagpasa rin pati Castro at binigyang diin na ang Pangulo ay isang kapal na tao, may pamilya at tapat sa kanyang asawa, kaya hindi makatwira na akusahan siyang pasaway at hindi nabantayan ng maayos. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Tanong pa ni Castro sa kay Senator Amy, para saan ba talaga ang kanyang paghingi ng tawad sa ama sa hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o sa ginawa niyang paninira sa Pangulo sa harap ng publiko. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, bayanihan type na supplemental budget suportado ni Senator Kiko Pangilinan sa panahon ng krisis. Detalye sa report ni RH28, Laki Raymond Adbaas. Laki Raymond. Suportado ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng bayanihan type supplemental budget upang tugunan ang kasalukuyang krisis sa ating bansa.
Ang bayanihan budget ay naprobahan at ginamit ng panahon ng COVID-19 pandemic lalo na sa ayuda sa ating mga kababayan. Ayon kay Pangilinan, kailangan ng ganitong uri ng budget ngayon upang matulungan ang mga pinaka-apektadong sektor. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng krisis sa Middle East ay tataas din ang presyo ng abono at feeds na sa dulo ay tiyak maka-apekto din sa presyo ng pagkain. Nagkaroon na ng pulong ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at mga congressmen at senators para sa pagbalangkas ng supplemental budget at kung paano bantayan ang bigayan ng ayuda sa ating mga kababayan. Narito si Senador Kiko Pangilinan. Sinusuportahan natin na magkaroon ng bayanihan type na supplemental budget para hindi kasi na-anticipate ng 2026 budget itong krisis sa Middle East at yung pagtaas ng ganitong kataas ng presyo ng crudo. Dagdag dyan, tataas ang presyo ng pataba, fertilizer, tataas ang presyo ng feeds. Lahat yan, ibig sabihin, ay may direktang epekto sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Ito si RH20, Raymond Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, birthday boy, Lakay Raymond Paas. Samantala naman, Health Secretary Ted Herbosa at iba pang opisyal ng DOH abay nireklamo daw po sa Ombudsman dahil sa 92 million pesos na halaga ng expired na gamot. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Muling nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, serious dishonesty, serious misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public, si Health Secretary Ted Herbosa at 16 na iba pang mga opisyalis ng ahensya. Sunod ng reklamong inihain ngayong araw ng mga nagpakilalang concerned DOH personnel sa Ombudsman na may kinalaman sa 68 milyong pisong halaga ng mga gamot para sa family planning at mental health na nag-expire noong December 2025 hanggang nitong Pebrero 2026 at ang karagdagang 24 na milyong pisong halaga ng psychiatric injectables na nag-expire nito lamang din nakalipas na buwan ng Pebrero. Batay sa complaint sa affidavit ng mga empleyado ng DOH, malaking bultuhan ng mga gamot na nahihatid sa National Warehouse ng DOH, ngunit naipit lamang daw doon at hindi na nakarating sa mga regional health unit na dapat sana'y pagdadalhan nito. Bukod pa rito, isiniwalat din sa dokumento ang overstocking ng mga gamot para sa HIV na may 1.6 milyong tableta o 1.6 milyong bilang ng tableta na nakatakda ng mag-expire ngayong 2026. Batay nila sa inventory report noong 2026 na ilabas mismo ng DOH, mayroong 1.3 bilyong pisong halaga ng bakuna ang hindi pa naipapamahagi. Dahil dito'y hinihiling ng mga nagre-reklamo sa Ombudsman na magsagawa ng investigasyon at sampa ng kaso mga respondent dahil sa mano'y pagtatangkang pagtakpa ng napakalaking pang-aabuso sa paggamit ng pondong pangkalusugan ng bansa. Ito na ang pang-11 mga kasong inihain ng mga empleyado ng DOH sa Ombudsman laban kay Secretary Herbosa at iba pang mga opisyal ng ahensya, kasama na ang mga reklamo na ipinarating mismo nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, 1 billion pesos na pondo ng DOTR hinihintay para sa planong service contracting sa PUVs. Detalye sa report na RH52, Edniel Parosa. Edniel. Target ng Department of Transportation na matukoy pagtapos ng Semana Santa ang magiging diskarte sa service contracting o yung pag-subsidize sa biyahe ng mga pampublikong sasakyan ngayon nasa gitna ang bansa ng State of National Energy Emergency. Hakbang ito ng pamahalaan upang makaagapay sa kita ng mga tsuper at operator ng PUBs sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ambush interview sa Camp Crame, sinabi ni DOTR Secretary Fanny Lopez na umirit na silang ma-release ng 1 bilyong pisong pondong laan sa service contracting. Kabilang sa mga inaaral ay kung sasagutin ng gobyerno ang discount sa pasahe o tuluyang magkakaroon ng libreng sakay sa ilang PUB. Ngayon man, aminado si Lopez na hindi lahat ng ruta ay kaya nilang mabigyan ng subsidiya dahil limitado lamang ang nabanggit na pondo. Pakinggan natin ang kalihim.
Kasi objective namin ngayon is paano ba ito babain pa, stretch the amount of the money, especially so magtatanggal pa tayo ng 300 million. At kung saan mga areas, targeted approach po tayo dapat dito, very tactical and scientific. Kasi 1 billion alone, nationwide, baka it will last us only mga 5 days. Kapag gusto natin kunin lahat ng bumunta. Bukod pa itong service contracting sa fuel subsidy na sinimulan ng ipamahagi ng DSWD para sa sektor ng transportasyon. Ako naman si Edgel Parrosa, Laser Reach, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Samantala, nagbabadyang tumaas ang halaga ng ilang basic commodities sa pagpasok po ni 3 linggo ng Abril. Ayon po sa DTI, walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa April 15. Subalit, asahan daw pong pagtaas kinabukasan o simula sa April 16. Ganman sinabi ni DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque na hindi lahat daw po ng basic necessities at prime commodities ay magkakaroon ng price increase. Half day at work from home na lang ang pasok ng mga empleyado ng pamahalaan bukas, April 1, 2026, Miyerkules Santo. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipatutupad ang work from home arrangement mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali para sa mga kawani ng gobyerno, maliban sa mga frontliner at kinakailangan magbigay ng agarang serbisyo. Layunin umano ng hakbang na ito na mabigyan ng sapat na oras ang mga kawani ng gobyerno na makabiyahe at makauwi sa kanilang mga probinsya para paggunitain o paggunita ng Huwebes at Biyernes Santo. Samantala, suspendido na ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno simula 12:01 ng tanghali hanggang 5 ng hapon. April 1 for all government employees. Tomorrow, 8 o'clock to 12 o'clock ng umaga, ng noon. 8 o'clock to 12 noon, work from home. 12:01 hanggang 5 o'clock, wala na pong pasok. Samantala naman, hindi po ikinulong ng Quezon City Police District ang sumurrender na TNVS driver na tinakbuhan ng higit sa 5,000 pisong gas bill sa isang gasolinahan dyan po sa may Balintawak, Quezon City. Si alias Jefferson ay nakalaya mula sa Quezon City Police dahil sa hindi pa naman daw siya kinakasuhan ng Global Oil Company. Paliwanag pa ng pulisya, lampas raw po sa tinatawag na reglementary period kung kailan dapat maghain ng kasong gasolinahan laban kay Jefferson. Samantala, libre ang toll fee sa bagong bukas na Central Luzon Link Expressway o SLLX Contract Package for Aliga Cabanatuan Section hanggang December. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng nasabing expressway. May haba itong 9.5 kilometers at 4 na linya na inaasahang magpapaganda sa koneksyon ng mga lalawigan sa Central Luzon. Dahil sa proyekto, magiging higit kumulang 20 minutes na lang ang biyahe mula Tarlac City patungo Cabanatuan City mula sa 1 hour at 10 minutes. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na bantayan ang daloy ng trapiko at ipagbawal ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan tulad ng kuliglig, motorsiklo at iba pang posibleng maging sagabal upang maiwasan ang aksidente. Ito ay siguro hanggang Desyembre ay toll free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck. Para pwede na silang marelevo natin pati ang traffic sa MacArthur. Para yun, ulit, bibilis. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay. Samantala, sa ating pong balita mula sa ibang bansa, Iran muling tinanggihan ng iniharap na peace agreement ng Amerika. Report mula kay James Galange. James! Balita mula sa Iran, muling tinanggihan ng Iranian official sa panibagong inihaing peace agreement ng Amerika na analay unrealistic at one-sided lamang ang mga nakasaad na kasunduan. Kung saan para sa kanila, mas umaayon pa daw sa US at Israel. Gayong kasama na sa idininaman nito ay ang reforma sa Iranian regime at paglimita sa paggamit ng nuclear weapon. Kaya naman pagkatapos ito ay muling nagpakawala ng airstrikes ang Tehran sa Israel na siyang sumagot din ng mga pag-atake at tinarget ang mga energy infrastructure nito. Pagbabanta naman ni US President Donald Trump sa Iran, pasasabugin daw nito ang mga energy plant kung patuloy pa rin itong isasara ang Strait of Hormuz. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Sa balitang sports, Alex Ayala bumaba sa Women's Tennis Association rankings tutok na sa clay season. Detalye sa report ni Millie Borja. Millie? Bumaba sa number 45 si Alex Ayala sa pinakabagong WTA rankings mula sa dating number 29 matapos ang kanyang kampanya sa Miami Open. Mayroon na ngayong 1,255 points si Ayala kasunod ng kanyang round of 16 finish sa torneo kung saan nagtapos ang kanyang run matapos matalo kay Carolina Muchova. Bago ito, nagpakita ng impressive performance ang Filipina matapos talunin sina Magdalene at Laura Sigmund sa mga naunang rounds. Sa kabila ng pagbaba sa rankings, nananatiling positibong ipinakitang performance ni Ayala na muling nagtala ng deep runs at isang WTA 1000 event, patunay ng kanyang patuloy na pag-angat sa international tennis scene. Ngayon, ibinabaling na ni Ayala ang kanyang atensyon sa clay season, kung saan nakatakda siyang sumabak sa Upper Austria Ladies Linz mula April 6, kasunod ang Porsche Tennis Grand Prix sa April 13 at ang WTA 1000 event sa Madrid Open sa susunod na linggo. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, Marilag hitmaker Jonella ikinasal na raw po sa kanyang non-showbiz girlfriend. Mula sa report naman ni Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Ikinasal na ang Marilag hitmaker na si Dionella. Sa pamamagitan ng isang garden wedding ceremony, sila nagpalitan ng matamis na I do ng non-showbiz girlfriend na si Maisie Mendoza. Kabilang nga sa mga dumalo, ang concert director na si Paolo Valenciano kasama ang kanyang misis na si Samantha. Habang hiyawan naman ang mga guests sa pa-soft moves ng viral pitik queen na si Ian Mark para sa newlywed couple. Kung matatandaan, Nobyembre noong nakaraang taon, sa gitna mismo ng kanyang concert, nag-propose si Dionella sa nobya. Samantala, sa iba pang balita, itinuturing na second miracle ni Smokey Manaloto ang paparating na panibagong baby sa kanilang pamilya. Ang pagbubuntis ng kanyang non-showbiz partner na si Cassie, ibinahagi na aktor sa social media kalaki pang kopya ng sonogram, pregnancy test at white baby romper na may nakaprint na coming soon. All smiles naman ang kanyang panganay na si Kiko na soon to be kuya na sa isang baby girl na inanunsyo ng couple sa pamamagitan ng isang gender reveal party na dinaluhan ni Nova Villa, Claudine Barreto, Boy Quizon, G. Alvarez, Dan Cruz at Maybelline de la Cruz na mga kasamahan ni Smokey sa Home Along the Riles. And speaking of the hit 90s sitcom, ngayong taon nga inaasahang mapapanood ang Home Along the Riles, The Reunion. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung Home Along the Riles, hindi mo ba nakagisnan yun? Hindi. Pero alam ko yun lakay. Sinong actor doon? Naaalala ko yun, yung si Smokey, tsaka si... pangalan ito. Hindi ko na masyadong... Pero hindi ko sila masyadong napapala. Alam ko sino sila. ba kasama dyan? Di ba kasama dyan si Bandolph dati? Hindi. Hindi, no? Tama ba? Oo, talaga diba? eh. Saka si... Di ba si Dolphy rin nandiyan? Si Dolphy. Si Pidol. Hoy, salamat to sa matumutok po mga kaibigan sa programang Break Time. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas. Sa ilang sagito ang programang Balansyado with Henry Uri and Miss Kay Karen Oyong, 5:10 p.m. Ang oras ay hatid sa inyo. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang shield sa pagpatay ng bakterya at virus.